guys. So before my next video, which is still about bolts, clamps, and nuts and washers, I want to insert this video about the use of bolts. So this one and this one. This is the clamps, the nuts. This is the stop washer, and this one is the washer. Okay? So it's used in electrical installations. So these holes will serve as ito'y gamit, English na naman ako. Ito'y gamit para sa electrical lines, mga kable, sa mga kuryente. Ito. Okay? So pwede kung 110 pwede magkaiwalay, or ground at saka 220 live. So pwede magkaiwalay. So ito, tatlong pair na ito. Okay? So let's start the video. Yung aking bolts, clamps, and nuts and washers part 3, yun na yung sa dinimulish kong bahay ko doon. Hindi ko matapos. So marami pang gagawin. Saka medyo mabagal yan kasi with concrete and steel foundations and beams, columns, and trusses. Okay? So ito muna. Gusto ko rin ma-emphasize talaga muna kung anong electrical use nito. Okay, let's start the video.
times installations ko doon sa dating yung lumang dinimolish kong bahay ko. So ngayon nililipat ko lang, same installation, nililipat ko lang dito sa, ko alam kung bahay ko to kasi with concrete and metal and steel foundations na ito, para hindi na problema yung anay. So hindi ko na kailangan mag-spray, hindi na rin karoon ng mga hindi pagkakaunawan sa kapitbahay dahil sa amoy ng gamot. Kasi dito kahit hindi ikaw nag-spray, makaamoy lang pwede kang mapagbintangan.
So just be sure guys na nakalubog yung bolt para hindi didikit doon sa receptacle. Okay? Doon sa socket ng bulb.
So, try natin guys. Ito, pundido to guys. Ginawa ko lang pang sara muna habang ginagawa ko. Baka makuryente ako. Makapa ako eh. Okay. So, ito, live. Ayan guys. Okay. Anong gamit nung isa sa mga gamit nung bolts, clamps, and nuts. Ayan. So, yun. Linya. Tapos, hindi ko pa may position lahat kasi hindi ko pa naayos ng bubong lahat. So, next video ko na tong aking bahay kubo na pinalitan ko ng bakal lahat. Bakal, so hindi ko alam kung bahay kubo pa matawag to kasi bahay kubo dapat wooden half eh. So, titingnan ko kung yung dingding at saka yung floor ay kahoy pa rin. Kaya kawayan. Kasi kung yun ang gawin ko, bahay kubo pa rin. Kaso lang, ang mga trusses lang at saka yung foundations ay concrete and steel. Okay? So, next video ko na yan. Ito lang, gusto ko lang ma-emphasize muna tong electrical use ng bolts, nuts, washers and clamps. Okay? So, ito yung switch. So, hindi ko pa may position na tama. Hindi pa tapos. So, switch natin. Yan. Milaw na. Okay? Yan. So, switch off, on. Okay? So, yun lang yung gamit para maganda ang wiring. So, ideal siya kung mga parkingan, parking space nyo, bubong lang, gagawa kayo ng bubong out of steel, so walang welding machine, so pwede nyo nang gamitan ng bolts, clamps, and nuts, yung lahat ng frames, trusses, beams. Okay, so ito naman ang gamit, extra additional gamit ng bolts, clamps, and nuts. So ito ay gaya na sinabi ko, binili ko lang doon sa first video ko about bolts, clamps, and nuts. Ay binili ko lang ng 4 kilo, 130 to 150 kilo per kilo dyan sa stainless surplus. So sa mga stainless junk shops. Okay, so ayan. So kung mga warehouse kaya bodega, gumawa kayo ng bubong for warehouse, bodega, pwede nang ito. Orderly naman na yung itsura. Hindi naman nakalawit lang na parang spaghetti. Okay, safe na rin siya. So, thank you so much for watching. So, next video, sana matapos ko itong aking dating bahay kubo na demolish ko at ginawang bakal. So, pwedeng title nito, bahay kubo pa rin. Kung ang aking floor na gagawin dyan ay kawayan, bamboo, or wood, saka yung mga walls nya. Pero kung plyboard at saka yung walls ay baka steel din, so titingnan ko na, titlean na lang natin ng bahay-bahayan. Okay, bahay-bahayan with concrete and steel foundations. Okay, see you in the next video. Thank you so much for watching.